Magandang araw ng linggo po para sa ating lahat. Masaya po ba kayo kasi Sunday na naman? Yon. Masaya din ba kayo kasi walang internet? Nandito tayo lahat. Okay, palakpakan po natin ang Panginoon dahil ang Diyos ay buhay at tunay, mabuti at tapat sa ating buhay. Sige po, palakpakan pa natin ang malakas ng matagal dahil ang Diyos totoong totoo. Amen, amen. Inaanyayahan ko po na magsitayo tayong lahat para po sa pagbasa ng kanyang mga salita. Sabay-sabay po natin itong bigkasin mula sa Awit 47, 1 and 2. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na si Yahweh, katastaasan ay dakilang haring dapat na igalang. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ang aming mga puso ay pumapalakpak sa galak, sa tuwa, dahil ang Diyos na aming pinananalanginan ay totoo. Salamat, Panginoon, sa bawat pagkakataon na pinapatunayan mo ang iyong kapangyarihan, ang iyong paglingap sa amin, ang iyong pagkupkop, ang iyong walang hanggang kapayapaan na ipinayayakap mo sa amin, ang kagalakan, ang kaaliwan. Dinadakila ka namin, Ama, na totoong dumadamay sa aming mga kalungkutan. Nakakaramdam ng sakit kapag kami nahihirapan at nagpapalakas sa amin. Salamat po, Panginoon. O banal na Espiritu, ang iyong pagkilos sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming komunidad, sa aming bansa, sa buong mundo, Panginoon. Sa mga pagkakataong hindi namin maunawaan, subalit ang iyong patuloy na pagsama ay totoong-totoo sa aming mga puso. Salamat, Panginoon. O Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig doon sa krus ng Kalbaryo, patuloy mo itong ipaalala sa amin na hawak mo ang aming pangalan. Pangalan namin, Panginoon, habang ikaw iniaalay mo ang buhay alang-alang sa kaligtasan namin. Salamat po, Panginoon. Sa inyo lamang namin dapat lang na ibigay ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagsamba sa lahat ng pagkakataon, sa madaling pagkakataon, sa mahihirap na pagkakataon, sa mga kalungkutan, sa kagalakan, at sa panahon ng aming takot at pangamba. Hindi ka nagbabago. Ang Diyos na nangako noon ay tumutupad pa rin ng pangako hanggang ngayon. Sa iyo lamang, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Alam niyo po, sabi sa Proverbs 25:14, the friendship of God is those who fears Him, and He will reveal Himself, His covenant to them. So napakaganda kong isipin na tayo itinuring na kaibigan ng Diyos. Hindi lang ating Ama, hindi kaibigan, kasama, kaibigan, hindi tumatalikod sa lahat ng pagkakataon. My
Sandali po tayong pumikit. Isipin natin kung anong kalagayan ng ating puso sa ngayon. Anong mga bagay o pagkakataon na pinatunayan ng Diyos na tapat siya, na mabuti siya, na hindi nagbabago sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho o sa paaralan man. Ang Diyos, hindi nagbabagong Diyos. Totoo sa kanyang mga pangako. Iiyak tayo, masasaktan, manghihina, matatakot, mangangamba. Pero ang kapangyarihan ng Diyos, hindi nagbabago. Hindi nagbabago sa lahat ng panahon. Sa lahat ng pagkakataon. Mabuti ang Diyos. Nandun ba tayo sa pagkakataon na ang tagal-tagal ko nang ipinananalangin to, bakit parang wala pa rin? Magtiwala tayo sa Kanya. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo ang lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O
mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pinig mo siyang gabay sa kasakitan at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Tapat ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan ko? Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Panginoon, kung titingnan namin ang aming mga sarili, nakakahabag kaming tingnan sa mga pagdaan namin sa mahihirap na pagsubok. Akad kaming
pinanghihinaan ng loob. Akad kaming nangangamba, nagdududa, at nawawala ng pag-asa. Pero salamat, Panginoon, hindi nagbabago ang iyong kabutihan. Hindi nagbabago ang iyong katapatan. Kung paanong naging tapat ka at mabuti sa mga lingkod mo nung unang-unang panahon, tapat ka pa rin hanggang ngayon. Salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming inaabot sa kabila ng lahat ng aming kahinaan, sa kabila ng maraming mga pagtalikod, sa kabila ng maraming mga bagay na nagagawa namin hindi nakakalugod sa iyo. Ikaw pa rin, Panginoon, ang patuloy na umaabot sa amin. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig na nagpapaunawa at nagbigay ng liwanag sa aming isip sa mga mali, nagtatama ng aming mga pagkakamali, nagtutuwid sa mga bagay kapag kami ay napapariwara. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na nagbibigay ng kagalakan, ng pag-asa, ng kapayapaan, ng kaaliwan. Kahit ang mundong ito, hindi niya kayang tumbasan ni katiting, Panginoon. Dahil doon sa krus ng Kalbaryo, totoong pinatunayan mo ang iyong dakilang pag-ibig. Ikaw lamang ang Diyos ng aming buhay, paglilingkuran at pag-aalayan nito. Ikaw ang Diyos, ikaw lamang, o aming Ama, ikaw lamang. Salamat, salamat, Panginoon, salamat. Sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sarap po magpuri sa Panginoon. Amen. Salamat po. Pwede na po tayong magsiupo. Habang umuupo, ngumiti-ngiti kayo sa inyong katabi, nasa likod. Ngayon naman po ay handa po natin ang ating puso, ang ating isipan. At kung kayo po ay nagno-notes, pwede rin po para po sa mensahe ng Diyos na dadalhin sa atin ni Reverend Ruwiner de las Reyes. Maraming salamat, Sister Eden, at sa bumubuo ng ating music team. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Mabuti sa biyaya ng Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, tayo ay sama-samang mananalangin bago po ako magbahagi ng salita ng Diyos. At kung kayo po ay part ng ating, kasama kayo doon sa GC natin, ano po yung ating BBCC prayer room. And kung kayo po ay member ng church at gusto nyo po na maging bahagi ng GC na yon, kayo po makipag-ugnayan lang po kay kapatid na Eden. Sapagkat doon po ay tayo nagpo-post ng mga prayer request ng mga kapatiran. At ang isa po sa na-post ko po doon ay patungkol po sa bansang Pakistan. At yun po ang sila po ang ating ipapanalangin ngayon. Kamakailan po ay nag-message po sa akin ang atin pong manggagawa po doon sa katauhan ni Pastor Morris Bashir. At ito po yung ulat, buhat po sa kanila. Akin na lang pong tatagalugin. Ayon po sa kanya, meron po nag-message po sa kanya na isang kapatiran doon patungkol po sa prayer request po na ito. Kaganapan po doon sa Pakistan. Ang mga church building daw po doon ay nasira at ang mga kapatiran ay nangalat at ang mga tahanan nila ay sinunog at walang natira sa kanila. Sila po ay namumuhay ngayon sa takot at pangamba. At
ang mga kapatiran din po doon ay mismong nasaksihan nila ano po, yung pagsunog ng mga nasabing tahanan at bahay-sambahan. Sila po ay humihingi ng tulong sa atin. Humihingi ng tulong kay Pastor Morris at pinaabot niya ito sa atin. At hinihiling na siya ibisitahin niya. 26 churches na daw po ang sinunog at more than 300 na mga bahay ang sinunog niya din. At all things are destroyed at ang kaya daw po ang pangunahing pangailangan ay pagkain, damit at saka po ilang mga gamit po sa bahay. So yan po yung ilan sa mga larawan ng ating mga kapatid doon na ngayon ay dumaranas sa pag-uusig. At mamaya po pala, tayo po ay sa kapahintulutan din ng ating mga diakono, tayo po ay lilikom ng special offering. Bagamat ang special offering po ay every first Sunday natin ginagawa para sa social concern fund natin. Pero for this time, ay ito po ay ilalaan muna ho natin para po pantulong sa ating mga kapatid sa Pakistan. Na-appreciate ko po yung isa nating kapatiran nang kanyang makita yung prayer request. Sabi niya, Pastor, hindi lang po dapat tayo mananalangin. Tayo po ay tutulong din. So, kaya po mamaya bibigyan po natin ang bawat isa ng opportunity maka-help sa ating mga kapatid doon. Bagamat ang persecution naman po talaga ay bahagi ng buhay Kristiyano. At di ko rin nga masabi na mapalad tayo dahil wala tayong pag-uusig. Kasi sa Biblia po, ang sabi ay, blessed are those who are persecuted. Sa totoo ay pinagpala ang mga taong nagtitiis dahil sa kalampanampalataya kay Kristo. Sabihin po noon ay talagang nakikibahagi tayo sa tiisin ng ating Panginoon at bahagi po yan ng ating buhay Kristiyano. At alam po natin na yun ay ang ganitong mga pangyayari ay pwede din kasangkapanin ng Diyos. Sapagkat ang sabi nga po ay, the blood of the martyrs are the seed of the church. Minsan, yung kanilang mga naging sacrifices or nagdudulot, yung mga suffering nila, persecution, nagdudulot para nagiging daan para maikalat pa ang Ebanghelyo. So atin pong ipapanalangin ang ating mga kapatid na ito. Pwede po bang tayong lahat ay tumayo? And let us remember our Pakistani brethren sa prayer who are now experiencing persecution. Sabay-sabay po tayong manalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Aming Ama, bilang isang iglesia, kami po ay dumudulog sa inyo para sa aming mga kapatid doon sa Pakistan. Inaalala po namin sila sa panalangin sapagkat di man po namin sila personal nakilala, meron po kaming kaugnayan sa kanila. Sapagkat isang aming Ama, isang aming tagapagligtas at isang Espiritu ang nananahan sa Lord, alam naman po namin that such persecutions in some parts of the globe are inevitable, if not necessary din, Panginoon. So
po'y bahagi talaga ng aming buhay Kristiyano. At ito din po'y paalala sa amin na kami mahanda rin sa anumang pagtitiis sakaling humantong kami sa mga ganitong kalagayan. Sapagkat kami po, Panginoon, ay inyong mga lingkod. And those who would really stand for you and would decide to live a godly life will be persecuted. But Lord, sabi niyo po, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. So these people are blessed. And we pray for them that you would help them to keep their faith, to help them to be strong, Panginoon. Di po ito madali, Panginoon. And I pray that they would also be strong for each other. And we pray that all their basic needs will be provided, Panginoon. Through us, na kanilang mga kapatid, even through brethren na marahil hindi naman pinapersecute. Maharay may area na hindi naman ganun ka-intense ang persecution doon po mismo sa Pakistan. Panginoon, dalangin po namin na kagaya ng mga New Testament believers, these people would rejoice that they were counted worthy to suffer dishonor for the name. Panginoon, dalangin po namin ang inyong pagkupkop sa aming mga kapatid doon. At sana po ay property lang, hanggang sa property na lang ang kanilang touch, Panginoon. At hindi na po yung mga buhay ng aming mga mahal na kapatid. Tulungan niyo po si Pastor Morris sa kanyang paglilingkod sa mga kapatiran doon habang kanya din namang kinakalinga ang kanyang sariling pamilya, ang kanya ding sarili. Lord, we ask that your ministering angels will be upon our brethren there. Lord, amin po silang itinata sa inyo, aming Ama, sa tanging pangalan po lamang ng Panginoong Yesus. At gayon din naman, amin pong hinihiling ang inyong pong paggabay sa amin pong pag-aaral ng inyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Again, in Jesus' name, Amen. Maraming salamat po. Kakaupo na po ang bawat. Magpapatuloy po tayo sa pagtalakay ng ating pong serye sa Gospels. At sana natatandaan niyo po yung mensahe na naibahagi ni Pastor Val. Ito naman po ay patungkol sa kay John the Baptist, the testimony of John the Baptist. At nabanggit niya po doon na yung mga disipulo po ni Juan Bautista. Hello. Yeah. Sige, play tayo sa baba. Yan, very good. Okay. So, yung pong mga disipulo ni John the Baptist ay pumupunta na o sumusunod na kay Jesus Christ. At sabi ng mga disipulo ni John, Rabbi, hindi ba kayo nababahala? Teka na, uubusan na tayo ng mga kasama. Pero ano po ang sabi ni John the Baptist, he must increase, I must decrease. I'm not here to establish my own kingdom. Malinaw sa kanya na siya ay friend of the bridegroom at kanya lamang ihahanda ang daraanan ng tagapagligtas. Yung po maganda mga kapatid, tayo po na naglilingkod sa Panginoon, hindi po natin naagawin yung spotlight. No? Kung ano man po yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, we are one unworthy servants, gawin lang po natin. Kaya sabi ni John Baptist, okay lang yan. Yun yung ating misyon. Ihanda lang. Aking misyon na ihanda lang ang daraanan ng Mesiyas. And then, dito naman po sa John chapter 4, kung ating po mababasa, nang malaman ni Jesus na nabalitaan ng mga Fariseo na siya ay gumagawa at nagbabautismo ng mas maraming alagad kaysa kay Juan, kahit hindi nagbabautismo si Jesus, nagbigay po ng ganong komento, kundi ang kaya ng mga alagad. Umalis siya sa Judea at muling bumalik sa Galilea. So para po maiwasan yung para bang nakakaroon ng paghahati na, schism, na parang may dalawa ng kampo, hindi, isa lang naman talaga yon, So, para lang po maiwasan yun, si Jesus po ang kailangang umalis. At siya po ay kinailangan niya, kasama ang kanyang mga alagad, na pumunta sa Galilea. Okay. So, ang ating pong mensahe na pag-uusapan ngayon ay pinamagatan kong engaging people with the gospel the way Jesus did. Or actually, inisip ko po sana ay yung evangelism the Jesus style. Para bang ganon?
Pero mas gusto ko pong gamitin yung engaging people kasi makikita po natin talaga kung paano in-engage ni Jesus ang isang babae, sa Samaria, na kanya pong binahaginan ng mabuting balita. Siyempre, at siya yung mabuting balita sa kanya directly. Okay. Bilang background lang po, ito po yung mapa ng Israel sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo para makita lang po natin sa geographically. Okay, so si Jesus po ay nandito sa area ng Judea, siguro dito sa Jerusalem, somewhere there, sa area yan. And then, ang sabi po dyan sa chapter 4, verse 4, subalit kailangan niyang dumaan saan? Sa Samaria. Kasi pasaan po siya? Papunta po siya ng Galilea. Tama? So kung ito po ang Judea, ito po ang Samaria, ito ang Galilee. So saan siya dadaan? Dito. Ito po yung Sychar. Okay, mamaya. By the way, hindi na po natin babasahin yung teksto kasi medyo may kahabaan po. Okay, pero alam niyo po ba na dahil po sa problema between the Jews and the Samaritans, at mamaya ipapaliwanag ko po yun, ay ang iba pong mga Hudyo ay para lang maiwasan itong Samaria, dito po sila dumadaan sa Perea. Pupunta pa sila dito, then saka po sila. So medyo mas mahaba po ang travel. Kumpara sa they will go straight to Samaria and then to Galilee. Okay. So, ano po yung mga bagay, buhat po dito sa ating teksto na maaari po nating matutunan buhat po doon sa naging conversation between Jesus and the Samaritan woman. 4 na bagay lang po ang ating titingnan ngayong umaga. Unang bagay is that Jesus created a bridge or bridges. Or a bridge particularly. So, gumawa siya ng tulay. Yan. Saan ho natin yung makikita? Sabi po diyan, subalit kailangang dumaan siya sa Samaria. Well, bakit ba siya kailangan dumaan sa Samaria? Sabi ng isang manunulat, for 2 reasons. Una, that's the shortest route. Nga po, di ba? Kung dadaan ka, yung pinakita ko sa inyo, dito po sa mapa, you will go straight, dadaan mo talaga yung Sychar. Yan po. Papunta ka ng Galilee. So, yun ang una. Pangalawa, meron siyang target doon. Ano po? Meron siyang kailangan na makatagpo doon. Naalala niyo din po ba si Jesus nung siya papuntang, I think, Jericho, si Zacchaeus po ay na doon sa area, and then umakyat sa puno, at sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan, sapagkat kailangan kong pumunta sa tahanan mo. So yung po mga ganong meetings, hindi po yung coincidental. Yung po ay talagang planado. Ibahagi ng plano ng ating Panginoon. May kakatagpuin kasi siyang isang Samaritan woman doon. Alam niya. Okay, so sabi po sa verse 5, sumapit siya sa English na lang po, and he had to pass through Samaria, so he came to a town of Samaria called Sychar, near the field that Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there. So Jesus. So nadoon po si Jesus, at siya po ay napagod sa kanyang paglalakbay. Wala pa naman po nung mga sasakyang panlupa. Ewan ko kung sila'y naglakad by foot o sila'y nag-travel by foot o hindi ko alam, sumakay sila sa kamelyo, pero nakakapagod po ang pagbabiyahe noon. So, as he was from kahit naman siguro ngayon, dahil naman sa traffic, as he was from his journey, was sitting beside the well. It was about the 6th hour. Alam niyo po ba mga kapatid, marami pong mga nangyaring magandang eksena sa tabi ng balon. Naalala niyo po si Abraham, pinahanap ng asawa para kay Isaac, yung kanyang alipin, at saan natagpuan? Si Rebecca? Sa balon. And then sunod po, si Moses, saan natagpuan si Sephora? Sa balon. And then, itong si Jacob, saan natagpuan si Rachel? Sa balon. So marami pong love story ang nagsimula sa pagitan ng, sa gilid pala ng balon. Kaya po kayo po ay nananalangin ng inyong magiging lifetime partner, punta po kayo sa balon.
At kung walang-wala po, sumisid pa kayo sa balon. Hindi, biro lang po. Pero dito po, merong love story palang magbubuo, pero hindi ito romantic love story. It's a love of God to a person who is, kumbaga, sa mata ng lipunan is unlovable. And she is a Samaritan. Alam niyo po, napaka-significant po niyan. Kaya po may mga komento dyan din po si John, nang kanyang sinulat ito. Okay. Anong oras po umiigib ng tubig yung babaeng Samaritana? 6th hour sa Jewish time. Sa ating panahon, around 12 o'clock in the afternoon. 12 o'clock noon. Katanghali ang tapat. Tanong ko lang po, kung kayo po iigib ng tubig at sabihin ay regular nyo ng ginagawa, iigib po ba kayo ng katiktikan ng init? Hindi. Malibang wala na kayong magagamit. Di po ba? Pero bakit siya umiigib ng sa ganyang oras? Mamaya, atin pong pag-uusapan yan. Okay. Then a woman from Samaria came to draw water. So nauna si Jesus, dumating yung Samaritana, and Jesus said to her, "Give me a drink." Bigyan mo ako ng mainom. Pasuyo naman ng mainom. For his disciples had gone away into the city to buy food. So, ibig sabihin lang po, nag-iisa po siya doon. Ang kanyang mga disipulo ay bumibili ng pagkain. And then the Samaritan woman said to him, ano ang response? Hindi po ang response ay, okay, sige, yun lang naman pala. Hindi po. Ano ang kanyang tugon? How is it? Hindi niya maunawaan. Sabi niya, well, for some reason, na-recognize niya si Jesus Christ ay Hudyo. Siguro dahil hindi niya kilala. Ito'y hindi pure-blooded Jew. Ang Samaritan po ay half-blooded Jews. So ang tanong niya ay, paanong nangyari na ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng mainom sa akin na isang babaeng Samaritana? At yung may komento dyan, for Jews have no dealings with the Samaritans. Ano po bang background niyan? Sa 2 Kings chapter 7, verse 24, mababasa po natin doon na nung parusahan ng Diyos, una niyang i-deal yung Northern Kingdom. Di po ba? May Northern Kingdom, may Southern Kingdom, yung tinatawag na Samaria. Ayan. Nagpadala siya ng hari, doon, para po ma-deport yung ilang mga taga roon sa Samaria, mga Hudyo. And then nagdala naman po yung hari na yun ng mga tao coming from 5 nations. At nangyari po, nagkaroon ng mga intermarriage doon. So sa pamananaw po ng mga Hudyo, mga full-blooded Jews, these Samaritans are a mixed race. Sila'y half-blooded Jews. Hindi sila purong Hudyo. Tapos pangit pa po ang naging senaryo nung panahong yun. And then, yun nga po, nasulat din daw po sa Ezra chapter 4 na nung ipapatayo ang templo, hindi pinayagan ng mga Samaritan ay magkaroon ng bahagi sa pagpapatayo. Tapos nagkaroon pa ng magkaibang place of worship. Ang isa po ay dito sa bundok na ito, ang isa naman po ay dito sa Jerusalem. Ang mga Hudyo. So, meron po talagang, kumbaga, ay sigalot sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga Samaritano or Samaritana, mga Samaritan. At yun po ay yun yung dahilan kaya they are not in good terms with each other. Kaya yung sabihin ni Jesus na pahingi ng tubig, siya po ay kumbaga he cross borders. Hindi yung ginagawa ng mga Hudyo. At hindi po ang mga Hudyong lalaki nakikipag-usap generally sa mga babae. Kahit daw po sa asawa. Parang maraming Hudyo sa atin. Hindi natin kinakausap ang ating asawa. Yun, hindi daw. Maraming natawang mga misis. So, ibig sabihin po, yun yung kultura. Pero Jesus Jesus had broken down the cultural barriers. And besides, hindi po yung one-on-one na pakikipag-usap, hindi po talaga yon mas nangyayari. Lalo't si Jesus ay parang isang rabbi. Pero hindi yun inisip ng Panginoon. But ang gusto niya is to reach out to this woman. Ano pa man ang sabihin
ng mga tao. Kung ako isang Udyo, isasalang-alang ko anong sasabihin sa akin ng mga fellow Jews ko. Pero kay Jesus, nais niyang abutin ang Samaritanan. Alam niyo po mga kapatid, kung nais po natin talagang dalhin ang ebanghelyo sa mga tao, we have to create bridges instead of walls. Kasi may wall po, lalo na sa ating mga religious affiliation, ay ganito ka, ganyan ako. So agad ay mayroong mga pader. Naalala ko din po, ako po ay minsan ay nagpagupit sa isang salon. Naggupit po sa akin ay gay. So, in-invite ko, sabi ko, baka pwede kang pumasyal sa aming church. Alam niyo po ang sagot niya? Pwede ba ako doon? Alam niyo, may ganun agad mga cultural may mga barriers, hindi cultural. May mga ganung barriers, po. May mga minsan, hindi tayo talaga pa makakonect sa ating kapwa kasi may mga pader. Pero po, itong si Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo, hindi niya po inisip yung mga hadlang, mga pader. Ang kailangan niya ay makagawa ng tulay. Well, in fact, siya din naman po talaga ang tulay ng buhay. He is the way, the truth, and the life. And bago pa man siya gumawa ng tulay dito sa babae, siya ay nanaog na sa atin. Siya po ang gumawa ng paraan para tayo abutin. Mga kapatid, siya ay totoong Diyos na nagkatawang tao at naging totoong tao. Kasi pag hindi mangyari yun, hindi niya tayo maaabot. Yun po ang pinakamatinding barrier na winasak ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay Kanyang maabot. Tayo ay maligtas. Pangalawa po, He turned an earthly conversation into a spiritual conversation. Yung usapang panlupa, ang mga usapan tungkol sa mga bagay-bagay sa mundo, nagawa ni Jesus na gawing isang usapang patungkol sa mga bagay na makalangit. Nakuha niyo po, di ba? So makikita po natin dyan, Jesus answered her. Ito po yung sagot ni Jesus matapos sabihin ng babaeng, paano na ikaw na isang Hudyo ay nakikipag-usap sa akin na isang Samaritana? If you knew the gift of God, sabi po dito sa verse 10, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sayo'y nagsasabing bigyan mo ako ng inumin, ikaw ay hihingi sa Kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Pero na-misunderstood po yon ng babae. Kasi ang sagot ng babae, Sir, you have nothing to draw water with. Wala kang pangkuha ng tubig and the well is deep. Where do you get that living water? Saan mo makukuha yung living water na yan na sinasabi mo sa akin? Are you greater than our father Jacob? He gave us the well and drank from it himself, as did his sons and his livestock. Saan nyo kukunin yung tubig na sinasabi ninyo na pwedeng maibigay sa akin? Wala nga kayong pangkuha. So ano po inisip pa rin niya? Nakalupa pa rin. Tubig, literal na tubig. And then sinundan po yan ng Panginoon. Jesus said to her, everyone who drinks of this water will be thirsty again. But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. Yang umiinom sa tubig na ganito, mula sa balon, ay muling mauuhaw. Pero ang iinom sa tubig na binibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Actually, yun daw pong be thirsty again could also be translated as be thirsty forever. He will never be thirsty forever. Hindi na siya muli pang mauuhaw. And the water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. So hindi siya isang tubig na outside source, kumbaga nasa labas, kundi siya ay musmong nasa iyo. At that will well up eternal life, to eternal life. So ano na po tinutukay ni Jesus? Spiritual na po. Pero ang babae na iwan pa rin. Ano sabi? Sir! Naging excited siya. Give me this water. Bigay niyo po sa akin yung tubig na yan. Para hindi na po ako mauling mauuhaw at hindi na po kukuha pa ng tubig sa balon na ito. Kita niyo? Nandito na si Jesus sa usapang pakalangit. Nandito pa yung babae. Pero ang point lang po, itinawid ni Jesus. Nagsimula ang conversation na give me a drink, literal yung tubig, hanggang sa sabi ni Jesus, pero meron akong may offer sa iyo more than.
Alam niyo po mga kapatid, tayo po, we have something to offer to people. Mayroon tayong maibibigay sa mga taong tinanggap rin natin buhat sa Diyos. Ano po ang reklamo kumbaga ng Diyos sa kanyang bayan? Sabi niya, "For my people have committed two evils." Ang aking bayan may dalawang kasalanan sa akin. Una, they have forsaken me. Tinalikuran nila ako. Ito po ang sad reality mga kapatid. And me, the fountain of living waters. Ako yung bukal, pero ako ang tinalikuran. Alam niyo po ang konteksto niyan because of idolatry. Ano po, may mga Diyos-Diyosan sa paligid. Yun ang mas sinamba nila. Yun ang mas bigyan nila ng karangalan. Doon sila mas nagtiwala kaysa sa tunay na Diyos na pinatunayan doon pa man sa Ehipto. Kung paano siya naging mabuti sa kanila. At alam niyo naman po kung gaano kadaling makalimot ang mga Israelita. Nalilimutan kaagad nila yung ginawa ng Panginoon na madakilang bagay sa kanila. And hewed out cisterns for themselves, broken cisterns that cannot hold water, mga kapatid. Kita niyo po yung contrast? Ito ang bukal. Bukal, pag sinabing bukal, wala po yung tapos. Naalala ko yung isang kapatiran natin sa Mindoro, nandito po kami sa bahay, pinakain kami, at sa pagtusok nila, natusukan nila yung bukal. So naglagay na lang sila ng tubo, papunta sa kanilang bahay, at unlimited ang supply ng tubig. Wala pong, sabi, tumitigil ba yun? Hindi raw. Siyempre, bukal. Pero ang problema, ang mga tao pinili yung broken na cisterns, mga lalagyan, na dahil broken sila, lagay mo ng tubig, ubos. Lagay mo ng tubig, ubos. Maya-maya. Alam niyo po mga kapatid, this is the reason why we share the gospel. Because people are choosing those broken cisterns over the spring of water. Ang gusto ng mga tao yung tingi-tingi. Ang gusto ng mga tao yung ino-offer ng mundo ng kaaway na wala namang lasting na talagang, kumbaga, walang maidudulot sa ating mga bagay na mabuti ng pangwalang hanggan. Kundi sumisira pa sa ating kaugnayan sa Panginoon. At tayo din naman po galing din nun. By experience, alam natin yan. That at one point in our life, may mga bagay tayong in-enjoy sa ating buhay na alam nating, yes, dadyan ang pleasure for a minute, for an hour, for a day, for weeks, or maybe for some years. Pero lagi kang kulang and empty after a while. Why? Sapagkat ang kakumpletuhan ng buhay wala po sa nasa labas. Something that is from within. Yun po yung sabi ng Panginoong Jesucristo. At yan po ang sabi niya, bukal ng buhay. At ano po ba yung bukal na yan? Sabi po, tinan natin, sabi ng John 7:38-39, "Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." Now, this he said about the Spirit. Spirito ng Diyos. Ito po yung, ang Spirit ng Diyos ang kaya mag-create sa atin ng spiritual life. Tayo mabuhay muli sa spiritual, mga kapatid. At pagka nabuhay tayo sa spiritual, iba na yung ating mga pleasures. Yes, may mga temptation pa rin kasi may sinful nature tayo, pero may bago na tayong pagkatao na nakita natin, ito pala ang mga bagay na tunay na magbibigay sa akin ng kaligayahan. Pinamulat sa atin ng Panginoon kung ano ba ang totoo, ano ba ang realidad, at kung ipopursue natin ang mga bagay na makalupa, saan ito hahantong. Nais ko lang pong basahan ng 1 John chapter 2, verse 19. 1 John chapter 2, tungkol po sa mga bagay sa sanlibutan. Verse 16-17. "Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, lust of the flesh, ang pagnanasa ng mga mata, lust of the eyes, at ang pagmamataas sa buhay, pride of life, ay hindi mula sa Ama, kundi saan? Sanlibutan." Pakinggan niyo po ito. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Hindi bukal. Lilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatiling magpakailanman. Alin po mas mahalaga? Yung pansamantala o yung panghabang buhay?
kung matalino ka, panghabang buhay. So yun po, we turn every earthly conversation, isang usual na conversation, siguro napag-usapan ninyo ay patungkol sa pagkaramdaman. Ako, talaga, kung ay may ganitong karamdaman doon sa inyong kausap, hanggang sa, oo nga, alam mo, talagang ang buhay maikli lang, minsan talagang kailangan nating maghanda, kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Alam natin, ang ating katawan, pahina ng pahina. Pero napapaghandaan ba natin talaga yung patutunguhan natin sa kabilang? Alam niyo po yun? Pwede niyong i-turn ang every conversation to a spiritual conversation. Iniwala po ba kayo doon? Parang ginawa ng Panginoong Yesukristo. Pangatlo, address the sin problem. Yan, ito po. Kung babalikan po natin yung John, yan. Ano po ang tugon ng babae? Ano po? So verse 15. Yeah, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang ako'y hindi na mauhaw o pumarito pa upang umigib. Yung binanggit ko po kanina. And then doon na po sinabi na po yan. Kasi narito pa rin siya sa panlupa. So kailangan niyang i-address yung spiritual need talaga ng babae or spiritual na condition ng babae. And sabi niya, umalis ka na, tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka rito. Yan. Go, call your husband and come here. Ano po ang mabiling sagot na babae? Kanina, di ba, sabi nga, very talkative siya. Marami siyang sinasabi, pagdating sa tawagin mo yung asawa, wala po akong asawa. Naging tahimik siya. Why? Ano sabi ni Jesus? Tama ka, sinabi mo na wala kang asawa. Sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa. At ang kasama mo ngayon ay hindi mo asawa. What you have said is true. Alam niyo po yun ang dahilan kung bakit 12:00 ng tanghali siya umiigib. Kasi sa tuwing marahil iigib siya, nakasabay ng pag-igib ng iba, may mga nagkwekwentuhan. Kilala mo ba yan? Kilala mo yung number 1 niya? Yung number 2. Number 3. Yung 4. Yung 5. Hindi lang yan. May bago pa. Marites, mga Marites, mga Marisol, So, pinag-uusapan siya marahil. Pero Jesus had to point out that sa buhay niya. Pero take note, hindi po yun ang una niyang banat sa babae. Hindi yung dumating babae, ikaw, makasalanan ka. Kailangan mo ng tagapagligtas. Hindi ba, He built a bridge. He engaged the woman in a conversation. Alam mo, pag nag-share tayo ng gospel, hindi ko kailangan pa nagle-lecture tayo, Pagsalitain din ho natin yung ating sinashare. Maganda po yun, kasi people felt valued when they are heard. Yeah, maganda po yung ginawa ng style ni Jesus. It's a conversation. Mula sa give me a drink hanggang sa dinidil na niya ang sin issue ng babae. And that sin problem should be dealt with. Kasi mga kapatid, ang preaching po natin, we preach repentance. At kung tayo man ay nasa ganun dating buhay, ngayong nakakilala tayo kay Jesus, tapos na yung buhay na yon. Amen? Sabi nga po ng isa, I am not what I used to be. Praise God. Hindi na ako gaya ng dati. Tayo po ba? Kumusta tayo? But I am not yet what I hope to be. Hindi pa rin naman ako yung gusto kong ako. Malayo pa. Pero I am what I am by the grace of God. Anong maganda? Dahil sa biyaya ng Diyos, narito ko na sa punto ng buhay mo, the old is gone, the new has come because we are in Christ. 2 Corinthians 5:17. But kailangan po talagang maihingi ng tawad sa Panginoon. Kailangan magsisi ang sinuman. Kasi that's the message po that Christ preached. Repent, for the kingdom of heaven is near. Even Paul, he preached repentance sa mga tao. Hindi po tayo mangingimi na kailangan magsisi o na aminin. Kaya nga may admit, believe, commit, admit that we are a sinner, believe in the Lord Jesus Christ, and commit our lives to Him. Mga kapatid, kasi po, ang conversion to Christ is
two sides of one coin. May repentance, may faith. May pagtalikod sa kasalanan at may pagharap kay Kristo sa pananampalataya. At yun po ay magkalakip. So address the sin problem. I-lead ang tao without a judgmental spirit. Napasin niyo po yung style ni Jesus. Go and call your husband. And then doon sinorface ng Panginoon yung issue sa buhay. And pang-apat, introduce the Savior King. Yan. Okay. So, pinakilala na ni Jesus ang kanyang sarili. Una po, pansinin natin. Actually, tingin ko, in-evade pa nung babae yung issue about his life, her life. Tingnan niyo po, pansinin niyo, bago natin basahin yan. Sabi po dito sa verse 18, sa verse 19, sinabi sa kanya ng babae, matapos i-surface ng Panginoon yung sin issue sa kanyang buhay, sabi ng Panginoon, sabi ng babae, sa Panginoon, Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Kakaiba ka po. Alam nyo ang tungkol sa aking buhay. And by the way, ito po yung sinasabi ko na sa babaeng ito, ang problema, yung broken sister niya ay relationship. She has been trying a lot of relationships thinking that those relationships would complete her. Iniasa niya sa mga human relationships, sa romantic relationship, ang kanyang buhay, pero nakalimutan niya yung higit na mahalagang relasyon. At yun ang relasyon niya sa Diyos. Pero medyo inibave pa rin po sa tingin ko ng babae yung issue, kasi bigla niyang tinanong, sumasamba ang aming ninuno sa bundok, sinabi niya pala, sumasamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito, ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay ang Jerusalem. So parang may change topic doon. Ano? Although sinabi naman niya, I perceive that you are a prophet. Sila po mga Samaritans, they are also awaiting po yung pagdating ng isang propeta. Sapagkat ang mga Samaritano po, ang tinatanggap na nilang aklat sa Lumang Tipan ay yung Genesis hanggang Deuteronomio. Yung 5 aklat po, unang 5 aklat ng Biblia. Ay doon po sa Deuteronomy chapter 18, may sinasabi po doon si Moses na may darating na propeta na greater sa kanya. So at least meron ang mga Samaritans na hope na may darating na prophet. At malamang ito na yung siya yung tinitingnan ng babae na prophet. Kakaiba kasi alam yung tungkol sa kanyang buhay. Pero ito po yung sagot ng Panginoon. Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. You worship what you do not know. We worship what we know, for salvation is from the Jews. But the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Ang issue to sa babae ay lugar ng pagsasambahan. Dito po ba sa bundok na yan? Sa Jerusalem ba? O dito sa Mount Gerizim? Yung po Mount Gerizim, yung po isang kabundukan sa Samaria, at yung po'y tanaw pag kayo'y nakaupo doon sa balon. So doon po sumasamba ang mga Samaritano kasi hindi nga sila tanggap ng mga Hudyo. Hindi sila allowed to worship sa temple. Meron nga silang hostility sa isa't isa. Pero you have to understand, although ginagamit po natin to teach na pag sasamba tayo sa Panginoon, dapat in spirit and in truth. Tama naman po yan. Pero ano pong context nito? Dinadala ng Panginoon ng isang babae sa kaligtasan, kumbaga, para maligtas sa pamamagitan niya. He is drawing this woman to Himself for her to be saved. Kaya tingnan din natin ito sa ganong konteksto. Na yung sinabi niyang, you worship what you do not know, we worship what we know, for salvation is from the Jews. So ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mga Hudyo. At siyempre po, sa pamamagitan niya. Na isa ding sabihin nating Hudyo. Dahil buhat siya sa lahi ni David. Pinanganak ni Maria, although yun po ay virgin birth. Pero ang sinasabi, it's not about yung pag-worship. Kasi posible nag-worship kayo, pero wala kayong kaugnayan sa Diyos. So ang kailangan ay maligtas ka. Para po bang ganun yung tingin ko dyan? And then sabi niya dito, God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth, and I am the truth.
I am the way, the truth, and the life. Hindi makakapunta sa Ama apart from, if you will, no one comes to the Father except through me. So, sa tingin ko po, ay ito'y pag-introduce ng kanyang sarili, na siya ang tagapagligtas. And then later on po, after niyang mabanggit ito, sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, ipapahayag niya sa amin ang lahat ng bagay. At ito po ang magandang sinabi ng Panginoon, ako nga iyon na kumakausap sa iyo. Ako yung Messiah, ako yung Savior, ako yung King. Introduce ang kanyang sarili. Mga kapatid, minsan po sa pag-share natin sa gospel, hindi yan, pwedeng full length na i-share talaga natin, kumpleto, yung ebanghelyo hanggang sa tumanggap sa Panginoon yung tao, nampalataya kay Kristo, salamat sa Panginoon. Pero at times, kung ito'y conversational, pwede nagsimula muna kayo sa pag-create ng bridge. Hanggang sa the following day of following meeting nyo, you turn your spiritual conversation into an earthly conversation into a spiritual one. And then after some time uli, nag-o-open na siya, na-address mo na yung mga sin issue sa kanyang buhay. Alam mo, kaya minsan hindi tayo magkaroon ng talagang maayos sa relasyon sa Diyos kasi may mga balakid. Kailangan natin itong i-deal sa harapan ng Panginoon. Hingin natin ito ng tawad. And then, hanggang sa introduce na natin ang tagapagligtas. Well, I'm not saying na kailangang may ganitong interval. Hindi po. Ang point ko lang po, it could be a process din. Or it could be a long conversation. Pero unti-unti kagaya po ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Pero mahalaga po dyan yung compassion. Compassion ni Jesus dun sa babae. At po maganda, ano naging resulta? So the woman left her water jar and went away into town and said to the people, "Come, see a man who told me all that I ever did." Alam ng taong ito ang tungkol sa akin. Can this be the Christ? And they went out of the town and were coming to him. Biro nyo, yung isang babaeng yon na hindi tanggap ng lipunan, marahil, ay siya ang naging daan para ang marami sa kanilang bayan ay ma-lead kay Jesus Christ. And ito pa, many Samaritans from that town believe in him because of the woman's testimony. He told me that all that I ever did. Yun na naman, sinabi na naman niya. So when the Samaritans came to him, they asked him to stay with them, and he stayed there for 2 days. And many more believed because of his word. They said to the woman, so sabi ng mga tao, "It is no longer because of what you said that we believe, for we have heard for ourselves, and we know that this is indeed the Savior of the world." Narinig mismo namin buhat sa kanya, siya nga ang tagapagligtas. Praise God. Di po natin alam yung ating mababahagi na makakwentuhan natin ang tungkol kay Jesus. Magkikwento rin po yan sa iba. At ganyan lang naman po ang paglawak ng kaharian ng Diyos. Pero paano kung tayo nagpapigil sa barrier sa simula? Sabi natin, mukhang sangga, no? Mayaman, matalino. Ako naman ay graduate lamang ng elementary, hindi ko kaya. Pero what if we tear down the barriers through the help of God, start to connect, create bridges? Hindi mo natin pagtatalunan ng anong paniniwala ko. Usap muna tayo. Maramdaman mo. Alam niyo po, yung humingi siya ng inumin sa isang babae, ibig sabihin nun, iinom siya sa sisidlan ng babae. No po yun sa mga Hudyo. Jews and Samaritans would not share vessels for common use. Hindi pwedeng makiinom. No. Say tabu, kumbaga sa kanila. Pero sabi ni Jesus, "Give me a drink." That is saying to the woman, "Mahal ka ng Diyos. Parito ako para iligtas ka." Nais ko pong iwan sa inyo, mga kapatid. Gospel engagement involves building bridges through a purposeful conversation where sin is addressed. Kagaya ng ginawa ni Jesus. Well, ang nagpo-convict po sa tao ay ang Holy Spirit. Tayo lang ay maging handa sa leading ng Holy Spirit sa areang yan. Kasi kailangan po na ma-realize yung taong siya'y makasalanan sa harapan ng Diyos. Kasi paano siya ililigtas ng Panginoon kung hindi siya aamin at kikilala na siya'y makasalanan? At kailangan niyang pagsisihan ang kanyang kasalanan.
And people are led to Jesus, the Savior. So kay Jesus, she led the woman to himself, and then the woman afterwards led the people to Jesus. At ito po ang tanong sa atin bilang hamon. How many conversations did you have with people lately that led to the presentation of the gospel? Ilang mga usapan ang humantong sa pagpipresenta ng ebanghelyo sa iba. Maaaring hindi po talaga full length na share yung gospel, pero at least napag-usapan ninyo ang Panginoon. At least nabanggit ninyo sa tao na ikaw ay nakataong binago ni Kristo. Na ikaw yung taong natagpuan siya or natagpuan kanya. How many of those conversations had na dumating sa punto na mapag-usapan ang Panginoon? Dalangin ko na nawa, kagaya po ng Panginoon, we will create bridges and not form walls. We would turn every earthly conversation into a spiritual conversation. Mga usapang, mga bagay-bagay sa mundo na pwede natin gamitin papunta sa pag-uusap sa mga bagay na tungkol sa walang hanggan o kabilang buhay. And then, ma-address, matulungan ng taong makilala ang kalagayan niya sa Panginoon sa tulong ng Banal na Espiritu na siya ay guilty dahil sa kanyang kasalanan. Pero naroon yung love ng Lord sa kanya to forgive the person. And then introduce natin ang Panginoong Jesus. Sa ating po mga J-group, ito po ang ating pag-usapan. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po sa napakagandang halimbawa niyo sa amin, Panginoong Jesus. Ang aking pong panalangin, maikwento po namin kayo sa iba. Sapagkat ikaw ang nagmodelo sa amin ng pagmamalasakit sa kapwa, paglingap sa kapwa. Ikaw ay nanaog sapagkat di ka namin kayang abutin. Ikaw ay namatay upang kami mabuhay. Sa iyong pagtubos, ikaw ang nawalan. Lord, meron po kaming story to tell. Pero ang reality, Lord, kung hindi po ganon ka-intimate ang relationship namin sa inyo, we are not excited to share you to others. So Lord, we pray when we ask that you would form in our hearts that compassion like that of yours, so that we could reach out to others, bring them the good news about you. Dami pong mga tao sa paligid, they just settle for the broken system. Ayos sila sa mga crack na mga sisidlang, hindi po kumpleto ng buhay. Pero we know there's a well. We know the source of the living water. But Lord, we are so afraid, so shy to tell that beautiful news to others. Empower us with your Spirit, Lord. Help us. In Jesus' name. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa Panginoon sa mabiyayang mensahe na hatid niya sa atin.
At salamat din po sa paghahatid ng ating pastor winner nito. Ngayon naman po ay dadako tayo sa isang paraan pa rin ng ating pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Ito po ay ang ating paghahatid ng ating mga tithes and offerings. So para po sa gabay nito, ako po ibabasa mula sa Aklat ng Kawikaan, verse 3, 9 and 10. Sabi po dito, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ang mga unang bunga ng lahat mong ani. At sa gayoy mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang inyong mga sisidlan. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. So tayo po ay tumayo para ating panalangin para sa ating gagawing pag-aalay ng offerings. Heavenly Father, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa kung anong mayroon kami ngayon, Panginoon. Batid po namin, Panginoon, na isa sa paraan kung paano ka namin mapupuri ay ang ihatid sa inyong paanan ang bunga ng aming mga hanap buhay na galing din naman sa inyo. Dito po ninyo gustong patunayan yung aming pagsunod at ang aming katapatan sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming gabayan, ang mga namumuno, Panginoon, sa lahat ng malilikom na ito, na magamit po ito namin ng maayos ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Pinagpapasalamat po namin ang aming mga hanap buhay at dumadalangin na patuloy po ninyo itong pagpalain, patuloy niyo po itong pasaganain upang sa ganon lagi po kaming makagawa ng bagay na ito. Para po sa aming mga kapatid, Panginoon, na naghahanap ng hanap buhay, Panginoon, alam po namin, much as they want, Panginoon, ay talagang makapaggawa din ng ganitong pagpupuri sa iyo. Kaya sagutin mo po ang dalangin nila, Panginoon, na magkaroon na sila ng hanap buhay. Iingatan niyo rin po at sasamahan lagi ang aming mga OFWs, Panginoon. At naway lagi din nilang ipagtapat, Panginoon, ang bunga ng kanilang hanap buhay. Salamat, Ama, at pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So ayun, pwede na po tayo mag-proceed para magkaloob. Dear. Siguro po ay isusunod na rin natin ang pagkalap ng ating special offering. So, BOD team, paki-prepare po. Magandang umaga po sa bawat isa. Dadako po naman tayo sa pagkilala sa ating mga panauhin at ilang mga pagbabalita.
Sa mga panauhin po natin, hinihilingan po namin kayo'y tumayo kapag ka po nabanggit ang inyo pong mga pangalan. Wina-welcome po natin si Jane Diaz. Invited po ni Sister Leonie Calma. Welcome po. At ang mga na-invite naman po ni Elder Arthur Diwa, si Sherwin Baculo, Labo sa taas. Okay. Si Arwin James Sanchez. Yun, ang ating baby. Si Arjun Sanchez. Arlene Sanchez. Kashana Sanchez. Welcome po sa BBCC. Okay. Meron pa po ba tayong mga bisita na hindi ko po nabanggit o naisulat ang mga pangalan? Okay po. Nawa po ay sa ating mga bisita, nawa po ay makasama namin kayo sa mga susunod pa na mga linggo at sa iba pang mga gawain. At maya-maya po ay may ilan po lamang na mga kapatiran tayo na lalapit po sa inyo para po maimbitahan kayo sa second floor at kayo po ay makapanayam at maipanalangin man lang bago po kayo umuwi. Okay, maraming salamat po. Para naman po sa ilang mga pagbabalita, Jenner Up Team. Ayan, join na po tayo sa ministry na ito. Pakicheck na lang po ng ilang mga kailangan para mapabilang sa ministeryong ito. Sunday School Enrollment. Enroll na po natin ang ating pong mga anak sa Sunday School. And sa Wednesday po, para po sa ating prayer meeting. Yan. Magkita-kita po tayo at tayo ay magpanalanginan. Ang Kezaya at Zipporah J Groups po ang assigned at ang devotional leader po ay si Elder Arthur Diwa. Youth Fellowship. Mga beshies, kita-kits po tayo. Kita-kits tayo later at 2 p.m. Attend po tayo at magsama pa tayo ng iba pa nating mga kaibigan. At bloodletting activity sa September 2 po ito, Saturday, mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Yan. Ipag-anyaya din po natin ito sa ating mga kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, at iba pa po nating mga kakilala. Basta qualified po tayo na makapag-donate ng dugo, ay pwedeng-pwede po tayo. Makipag-ugnayan lang po kayo sa opisina para sa lista ng ilang mga requirements. Revival Week and Day of Prayer. Ito po ay sa September 4 to September 8. May tema po ito na A Home Built Upon the Rock. Monday to Friday po, ito po gaganapin po natin yung Revival Nights. At Saturday naman po ay yung ating Day of Prayer. Attend po tayo dito mga kapatid. ABCOP Kabalikat National Congress 2024. Ito po ay sa April 19 to 21. Ito po ay next year pa, 2024. Bagamat next year pa po ito, ay mabuti pong mapaghandaan na natin ng maaga kasi meron pong discount. Makaka-discount po tayo. Mula po sa 5,500, kung tayo po ay makakaaga ng pag-register, magiging 5,000 na lamang po. Ayan. Ang ilang detalye po ay nasa ating poster. Makipag-ugnayan po lamang tayo sa mga komite ng mga kababaihan. Grand Assembly. Ayan na po. Pakimarkahan na po ang inyong mga kalendaryo. Sa November 26 po ito, mga kapatid. Sunday. Kasama po natin ang ating mga daughter churches. Ayan, malaki pong gawain ito. Okay, at kung sino man po sa atin ang aalis papunta sa ibang bansa para magtrabaho man o manirahan,
Hinihiling ko po na dumako kayo dito sa bandang unahan upang maipanalangin ang ating mga elders pagkatapos po ng pananambahan. At kung mayroon din po kayong mga ilang mga immediate prayer concern na gusto nyo pong maipanalangin agad, wina-welcome din po namin kayo dito sa unahan. Dito lang po sa bandang unahan pagkatapos po ng ating pananambahan. Okay? Mayroon po ba akong ibang pagbabalita na hindi nabanggit? Kung wala na po, hinihiling ko na po ang lahat na magsitayo para po sa pangwakas na panalangin na pangungunahan po ni Elder Dennis Rosales. Maraming salamat po. Sige po, tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos ang pasasalamat sa umagang ito na muli kami ay nakarinig ng iyong mga salita. Salamat po sa mensahero na patuloy mo pong binibiyayaan ng kalakasan, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita na patuloy po naming panghahawakan sa aming mga buhay, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang iyong mga salita ay hindi lamang narinig, kundi may sa buhay namin, Panginoon. At patuloy mo po kaming gabayan, ang bawat isa. Palagi mo pong gabayan upang kami ay makapagkwento rin po sa iba na hindi pa mananampalataya, Panginoon. Patuloy mo po kaming samahan, gabayan, at patuloy mo po kaming kalingapin, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Naway ipagkaloob ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga kapatid ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. Ang kagandahang loob ng Diyos ay sumainyong lahat na umiibig na walang maliw sa ating Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Dahil isang Diyos lamang ang dapat tumanggap ng lahat ng ating papuri at pagsamba, kaya awitin natin ito ang ating totoong Diyos na nakakarinig ng ating dalangin. Only a God like you could be worthy of my praise and all my hope and faith. To only a King of all kings do I bow my knee and sing, give my everything. Only a God like you could be worthy of my praise and all my hope and faith. To only a King of all kings do I bow my knee and sing, give my everything. To only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. To only a God like you do I give my praise. To my Maker, to only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. To only a God like you do I give my praise. The highest praise, I give my praise. Our highest praise, give my praise. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Umuwi po tayo na baon ng buong kagalakan at kapayapaan sa ating puso. Magandang tanghali po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ingat po.